Hello mga kaibigan, mapagpalang araw ng Lunes sa inyong lahat. Nasa ikawalong araw na tayo sa buwan ng Abril, 2024. Nakakatuwa na makita yung bawat isa na nagsisikap upang maging mabuting tao. At ito naman ang pinakamisyon natin sa ating buhay. Lahat ay maaangkin natin sa pamamagitan ng ating pagsisikap, pero ang paggawa ng kabutihan ay siyang maging yaman natin sa ating buhay. Kahit tayo man ay mawawala, ang mga kabutihang ating ginawa ay maiiwan sa mga puso ng mga taong ating napakitaan ng kabutihan. Amen? Ang ating pagninilay sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 38. Ano ba ang nilalaman ng ating ebanghelyo sa araw na ito, mga kaibigan? Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay nagsasalaysay tungkol sa pagbisita ng anghel, ng isang mensahero na ipinadala ng Diyos sa isang babae na ang pangalan ay Maria. Si Maria ay naging kabahagi ng plano ng kaligtasan. Kaya nga, pinadala ng Ama ang kanyang anghel na si Gabriel upang ipadala ang mensahe na maging ina siya ng kaisa-isang anak ng Ama. Si Maria naman sa kanyang pagkatao, nagulat siya. Punong-puno siya ng pag-aalinlangan dahil ang desisyon na pwede niyang gagawin ay makapahamak sa kanya. Sa paanong paraan? Una, pagtanggapin niya na hindi niya maunawaan ang mga pangyayari at malaman ng komunidad na siya ay nagdadalang tao at walang kinikilalang ama ang nasa kanyang sinapupunan, posible ay papatawan siya ng parusang kamatayan sa paniniwala ng mga Hudyo. Babatuhin siya hanggang mamatay at makakasira ito ng kanyang dignidad bilang isang babae. Ngunit dahil nagkaroon ng kaliwanagan ang kanyang puso, ang kanyang isipan sa pamamagitan ng mensahe na ipinadala sa kanya, buong tiwala niyang inialay ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang pagsabi, "Masunod sa akin ang iyong sinabi. Let your will be done. Fiat voluntas tua." Napakagandang pagnilayan natin ito, mga kapatid. Bilang tao, lahat tayo ay may sariling mga plano. Ngunit sa likod ng mga planong ito, nakalimutan natin na ang Panginoon ay may mas magandang plano pa kaysa atin. Sana magsikap tayo na makiisa palagi sa kalooban ng Diyos. Kung ang lahat ng mga ginagawa natin ay alang-alang sa kabutihan ng lahat, naniniwala ako na ito ay ayon sa kanyang kalooban. Huwag lang tayong gumawa ng mga gawaing sarili lang natin ang makabenepisyo o ang pamilya lang natin ang makabenepisyo. Kundi kung ang isang gawain ay alang-alang sa kapakanan ng lahat, sa kabutihan ng lahat. Gaya ng sinabi ko, ito ay ayon sa kalooban niya. Kaya sana, mga kapatid, patuloy tayong magsikap na maging mabuti. Ito lang yung ating misyon. At ang kabutihang ito ay ipadama natin sa ating sarili. Sana gaya ni Maria, tayo rin ay maging instrumento ng paghahari ng Diyos. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging tapat na alagad mo, gaya ni Maria, na sa bandang huli, masabi rin namin sa aming mga sarili, masunod sa akin ayon sa iyong sinabi. Amen.